Naam, Sheikh? Wait lang po. Bali ang ano po ay inshallah after ng ano ko muhadara inshallah ay mag-out na po ako mubashara ha. Aywa Sheikh, labas ya Sheikh. Inshallah. Nasabi na rin sa'kin ni Sheikh, Abu Bakar. Jazakumullah khairan barakallahu Wa fikum. iyyak ya Sheikh. Yalla. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Ay, wait lang. Malinaw po ba diyan sa'kin, Sheikh? Opo, opo. Malinaw. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Friday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nur Hassan Abdullah Ilian. Bago po natin simulan ang ating muhadara ngayong gabi, ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nur Hassan Abdullah Ilian at kung tawagin ay Abu Zaina. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tatalakayin ay paano tayo magiging matatag sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal qaumidh zalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapwa ko mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi po nating pasasalamatan si Allah at puriin sa lahat ng mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. At kabilang sa mga biyayang ito ay ang biyaya ng Islam. Biyaya sa pamamagitan ng Islam, sa pamamagitan ng iman, sa pamamagitan ng kaalaman sa Islam. Tunay na sinuman ang biyayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman sa Islam ay tunay na siya ay biniyayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng napakaraming kabutihan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga pamamaraan natin kung papaano natin pasalamatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaniyang mga biyaya ay ang pahalagahan natin ito. Katulad ng lamang
ng biyaya sa pamamagitan ng Islam, biyaya sa pamamagitan ng iman. Pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapahalaga nito, mga kapatid sa Islam. Tayo ay magpakatatag sa pananampalatayang Islam, magpakatatag tayo sa iman. Pag-aralan natin ang Islam, pag-aralan natin kung papaano natin sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, kung papaano magiging katanggap-tanggap ang paniniwala, pananampalataya, akida natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung papaano maging katanggap-tanggap yung mga pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan po natin, tayo ay magpakatatag sa pag-aaral sa Islam. Tayo ay magpakatatag sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Kabilang ito sa mga paraan kung papaano natin pangangalagaan ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kaalaman. Tayo ay magpakatatag, tayo ay magpursigi, tayo ay magsumikap, tayo ay magmujahada, tayo ay magjihad sa pamamagitan ng pagpapakatatag sa pag-aaral, pagsasaliksik sa kaalaman sa Islam. Mga kapatid sa Islam, tunay na ang taong biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Islam, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na samot-sari mga fitna ang kinakaharap natin, mga kapatid. Sa loob man o labas ng social media, samot-sari mga fitna, samot-sari mga bangayan, samot-saring debate, samot-saring pagtatalo, mga kapatid. Dito natin mas kakailanganin ang tama, wastong kaalaman sa Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sino man ang nagpahalaga, nagsumikap sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala, hindi siya maliligaw, insyaallah ta'ala. Insyaallah, hindi siya maguguluhan sa samot-saring bangayan na ito, samot-saring mga fitna na ito, mga kapatid, sapagkat malinaw ang kaalaman sa Islam. Malinaw ang katuruan, malinaw ang gabay na iniwan sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino man ang kanyang pinagsumikapan na aralin ang gabay na ito, aralin ang huda mula kay Allah, aralin ang kitab ni Allah, aralin ang hadith, sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ta'ala, hindi siya maliligaw, insyaallah ta'ala. Hindi siya maguguluhan sa samot-saring bangayan na nangyayari ngayon, mga kapatid. Subalit, yung mga tao na hindi nagpahalaga, bagkus sila ay nagpabaya sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, sila ay nagpabaya sa pag-aaral sa Islam, wallahi kabilang sila sa mga taong ngayon ay naguguluhan sila, nalilito sila sa napakaraming nagsasalita ngayon. Andiyan pa yung mga ruwaybida, andiyan yung mga walang sapat na kaalaman sa Islam na may hilig manghimasok sa mga bagay, mga usapin na hindi na dapat nila itong panghimasukan, mga kapatid sa Islam. Kaya paano ba naman hindi malilito ang mga taong kulang sa kaalaman sa Islam? Mga kapatid sa Islam, sa panahon natin ngayon na samot-sari mga fitna ang kinakaharap natin, ngayon natin mas mapagtatanto ang kahalagahan ng kaalaman sa Islam. Palillahi alhamd. Kaya puriin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na nasali tayo sa mga taong tulabul ilm, sa mga talabatul ilm, mga nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at nagpapahalaga sa kaalaman sa Islam. Ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alam na natin kung ano ang kahalagahan ng kaalaman sa Islam. Alam natin na ito ay inobliga sa atin ni Allah. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. Pagkatapos nating malaman
na ito ay obligasyon ng bawat isa sa atin, mga kapatid sa Islam. Ngayon, mga kapatid, ang sikapin natin ngayon ay kung papaano tayo magiging matatag sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Marami ang nagsasaliksik sa kaalaman sa Islam. Marami ang nag-aaral, subalit kunti lang ang mga tao. Kunti lang ang mga tao nagsusurvive na kanilang nalalagpasan ang mga pagsubok, ang mga hadlang sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung magiging topiko natin sa maiksing oras na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kung papaano tayo magiging matatag, kung papaano tayo magiging matatag sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Andiyan yung mga taong sa umpisa lang ganado, mga sa umpisa lang sila magaling, sa umpisa lang sila ganado sa pag-aaral sa Islam. Subalit kapag medyo tumagal na ay sila ay nakakaramdam na ng pagkapagod, sila ay nakakaramdam na ng yung tinatawag na katamaran, at sila ay humihinto sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaral sa Islam ay walang limitasyon, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin na hindi lang sa mga ma'had, hindi lang sa mga jami'ah, bagkus yung pag-aaral ay mula sa ating duyan hanggang sa ating kamatayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So insyaallah, ito'y magiging topiko natin kung papaano tayo magiging matatag sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Una, mga kapatid, na paraan para tayo maging matatag sa landas ng pag-aaral sa Islam ay ang siyempre paramihin natin ang dua. Paramihin natin ang panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kabutihan na inaasam natin. Laging dapat andyan yung dua. Laging dapat nandyan yung pagpaparami natin sa panalangin natin kay Allah, sapagkat si Allah lamang ang may tangan sa lahat ng mga kabutihan na hinahangad natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So magparami tayo ng mga dua. Allahumma allimni, Allahumma Rabbi zidni ilma. Kahit ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang itinuro sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi sa Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Sinabi ni Allah kay propeta sallallahu alaihi wasallam, o Muhammad, sabihin mo, o aking Panginoon, dagdagan mo po ang aking kaalaman. Kabilang ito sa mga palatandaan ng kahalagahan ng kaalaman, mga kapatid sa Islam. Dahil sa kahalagahan ng kaalaman, mga kapatid, ang inutos ni Allah, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magparami ka. Ikaw ay magparami ng dua, ikaw ay magdua sa iyong Panginoon na ikaw ay kanyang dagdagan ng kaalaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang ito sa mga malilinaw na kahalagahan ng kaalaman sa Islam. So mga kapatid sa Islam, yun ang una, mga kapatid, magparami tayo ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, alamin natin, saliksikin natin ang mga kahalagahan ng pag-aaral at pananaliksik ng kaalaman sa Islam. Yung pangangalap sa kaalaman sa Islam, alamin natin yung kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, sapagkat yung pagpapahalaga ng tao sa isang bagay ay nakabase sa kung papaano niya inaalam yung kahalagahan nito. Ibig sabihin, mapapahalagahan lamang natin yung bagay na mahalaga kung alam natin yung halaga nito. Pero kung hindi natin alam yung halaga nito, tiyak na hindi natin ito papahalagahan. Katulad na lamang ng kaalaman sa Islam. Kung batid natin, kung alam natin yung kahalagahan ng kaalaman sa Islam sa ating buhay, mga kapatid sa Islam, na kung saan sa tamang kaalaman nakasalalay dito ang ating kaligtasan, na wallahil azim, tiyak na magpapahalaga tayo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Subalit, kung hindi inaalam ng tao,
kung hindi batid ng tao yung kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, wallahi tiyak na wala siyang pakialam, hindi siya magpapahalaga sa pag-aaral sa Islam. Kaya marami mga tao na subhanallah, pupunta na lang sila sa masjid para makinig ng mga muhadara, pupunta na lang sila sa mga Islamic center para makinig ng mga muhadara, para mag-aral, pupunta lang sila sa mga lugar na kung saan ay mayroong mga daura doon, daura ilmiya, mayroong mga Islamic seminar doon, mayroong Islamic turil doon. Ibig sabihin na mayroong 1 month turil, stay in na pag-aaral. Subhanallah, pupunta lang sila doon, hindi pa nila magawa-gawa dahil sa wala silang pakialam sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam dahil hindi nila batid ang kahalagahan ng pag-aaral sa Islam. Wallahi mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa panahon natin ngayon ay naging madali ang mga wasail, ang mga paraan, ang mga tulay tungo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Meron andiyan yung social media, andiyan yung mga online seminar mga kapatid, na kahit na ikaw ay nasa lugar na walang mga ustad, kahit na ikaw ay nasa lugar na walang mga maahid, walang mga jamia, walang mga turil, wallahi kaya mong mag-aral sa Islam through online mga kapatid sa Islam. Katulad halimbawa ng mga mahad na nagbukas ng mga online na pag-aaral tulad ng Ma'hadul Ma'arif Asy-Syar'i sa Baguio City. Masya Allah, ngayon po ay nasa pangatlong batch na po sila mga kapatid sa Islam. At mayroon na po sila na pag-graduate na isang batch, nung first batch mga kapatid sa Islam, na pag-graduate na nila. At ngayon ay malapit na mag-graduate yung second batch nila. Masya Allah, tiyak mga kapatid na mayroon silang mga nakalap na kaalaman dito. Mayroon silang mga natututunan. Mayroon silang mga natutunan bilang patunay. Ako personally, nakita ko yung resulta ng kanilang pag-aaral sa online class mga kapatid sa Islam. Wallahi mga kapatid, nakita po namin dito sa Region 8, mayroong mga nakapagtapos doon sa online class, mga pambabae sa Ma'hadul Ma'arif na nung before pa sila mag-aral doon, nag-take sila ng QIALES, yung QIALES yung bagay parang yung late exam sa MEP, sa Madrasa Education Program, sa Alive Teaching. Subhanallah, hindi sila nakapasa before nilang mag-aral sa Ma'arif. Pero nung nakapag-aral sila sa Ma'arif, online lang yun. Masya Allah, kahit online lang, hindi face to face. Nung nag-take sila ng exam sa QIALES, nakapasa sila. At batid yan ng mga tulabul ilm na hindi biro yung pagpasa, ipasa yung exam sa QIALES mga kapatid sa Islam. So kabilang ito mga kapatid sa Islam sa patunay na mayroong nararating yung mga online class mga kapatid. So ngayon, sa panahon natin ngayon mga kapatid, ay naging madali yung pag-aaral sa Islam. Wala tayong excuse. Wala tayong may excuse, may dadahilan sa kabilang buhay. Kapag tanungin tayo ni Allah, bakit ka hindi natuto sa Islam? Wala tayong masasabi, wala tayong may excuse, wala tayong maidadahilan na hindi natin maidadahilan na hindi kami nakapag-aral dahil sa wala kaming mapag-aralan, hindi namin kaya mag-aral. Dahil sa panahon natin ngayon, lahat ng mga wasail, lahat ng mga tarika, lahat ng mga paraan, mga tulay para maiparating sa atin ng ating mga ulama, ating mga ustad yung kaalaman sa Islam, masya Allah ay pinasukan nila. Kahit social media ay pinasok nila. Alam natin yung nature ng social media mga kapatid sa Islam. Pero magkagayon pa man, dahil sa malasakit ng ating mga ulama sa atin, dahil sa malasakit ng ating mga masyayikh, mga taong pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Islam, dahil sa malasakit nila sa ummah, malasakit nila sa mga kamusliman, ay pinasok din ng social media, may parating lang sa atin ang kaalaman sa Islam. So wala tayong excuse mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So pahalagahan po natin, alamin natin yung kahalagahan ng kaalaman sa Islam. Dahil kapag nalaman natin yung kahalagahan ng kaalaman sa Islam, tiyak na magpapahalaga tayo dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alamin natin ang kahalagahan ng pangangailangan natin sa mga ulama.
Allahu Akbar. Alamin natin, kabilang ito sa paraan para maging matatag tayo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Alamin natin yung pangangailangan natin sa ating mga ulama. Wallahil azim mga kapatid, kailanman ay hindi natin mauunawaan ng Islam na tayo ay magsasarili. Iiwanan natin yung mga ulama. Hindi na tayo makikinig sa ating mga ulama. Hindi na tayo makikinig sa mga payo ng ating mga ulama. Wallahi, hindi natin kayang unawain ng Islam ng sarili lamang natin mga kapatid. Kailanman ay hindi tayo magiging independent sa mga ulama. So mga kapatid sa Islam, alamin natin yung kahalagahan ng presensya ng ating mga ulama. Ayon kay Abu Ja'far Muhammad bin Ali, mautu alimin ahabbu ila iblis. Ahabbu ila iblis min mauti alfi abid. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ang kamatayan daw ika. Sabi ni Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ang kamatayan ng isang alim, isang maalam sa Islam ay mas kaibig-ibig kay Iblis kaysa sa pagkamatay ng 1,000 palasamba. Isipin niyo yun mga kapatid. Subhanallah mga kapatid. Bakit mas kaibig-ibig kay Iblis yung kamatayan ng isang maalam sa Islam? Ganyan po kahalaga yung kaalaman sa Islam mga kapatid. Ganyan po kahalaga yung kaalaman sa Islam na lahat ng mga taong tinahak ang landas ng kaalaman sa Islam ay magiging dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang paraan mga kapatid sa Islam para maging matatag tayo, insyaAllah, sa pag-aaral sa Islam, pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, kahit na nakapag-graduate na tayo halimbawa sa 2 years course, Arabic course, sa Ma'hadul Ma'arif, Manar al-Ulum, o kaya sa mga jamiat, kahit na nakapag-graduate na tayo, maging matatag pa rin tayo dapat sa pag-aaral sa Islam. Dapat ay nandoon yung tinatawag na yung continue, yung consistency, yung patuloy na pag-aaral mga kapatid sa Islam. So yun ang topic natin ngayon kung paano maging tuloy-tuloy yung pag-aaral natin sa Islam. Isa pang paraan para maging matatag tayo sa Islam I mean sa pag-aaral sa Islam ay ang isipin ang kamangmangan at kahihinatnan nito. Isipin natin, mantakin natin, isipin natin yung kasamaang dulot ng kamangmangan. Wallah mga kapatid sa Islam, wallahil azim, ang kabutihan ay nasa kaalaman. Ang kabutihan ay nasa kaalaman, wala sa kamangmangan wallah. At yung kasamaan, yung kapinsalaan ay nasa kamangmangan mga kapatid sa Islam. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Ngayon sa panahon natin ngayon, sa social media, kahit sa loob man or sa labas ng social media, samot-saring bangayan ang mapapansin natin, ang masasaksihan natin wallah. Samot-saring pagtatalo ang mapapansin natin, makikita or nasasaksihan natin mga kapatid, lalo na sa social media. Allahu Akbar. Nakikisali pa yung mga ruwaybidah, yung mga taong wala namang kaalaman sa Islam, pero sila pa yung mas pangahas na magsalita hinggil sa Islam. Allahu Akbar. Paano ba naman hindi malilito yung mga tao? Hindi na alam ng mga tao, maliban sa ginabayan ni Allah, hindi na alam ng mga tao kung sino yung papanigan nila, kung sino yung paniniwalaan nila sa mga napakaraming nagsasalitang ito mga kapatid. Yung iba ay napapaniwalaan lang dahil sa matatamis silang magsalita kahit na kaligawan yung kanyang sinasabi. La ilaha illallah. Mga kapatid sa Islam, ito yung isa sa napakalaking dulot ng kamangmangan na hindi mo na makikita kung sino yung dapat mong pakikinggan sa mga nagsasalitang ito. Hindi mo na makikita, hindi mo alam kung sino yung nagsasalita ng katotohanan dahil sa kamangmangan. Mga kapatid, ang Islam na iniwan sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas malinaw pa kaysa sa sikat ng araw. Mas malinaw pa kaysa sa sikat ng araw. Kung tayo ay nagpahalaga sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at hindi tayo nagpabaya sa pag-aaral sa Islam,
Wallahil azim mga kapatid, kahit na napakarami pang nagbabangayan diyan, kahit na napakarami pang nagdidebate diyan, kahit na marami pang nagtatalo-talo diyan, hindi ka malilito sa kung saan yung papanigan mo. Hindi ka malilito kasi malinaw yung Islam, malinaw yung turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung nauunawaan mo ang turo, sunna ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino sa mga nagsasalitang ito ang pinapanigan ng sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ang paniniwalaan mo. Yun ay kung nag-aral ka, yun ay kung hindi ka nagpabaya sa pag-aaral sa Islam. Malinaw sa'yo kung sino yung nagsasalita ng kamangmangan, kung sino yung nagsasalita ng kamalian, kung sino yung nagsasalita ng katotohanan, at kung sino naman yung nagsasalita ng kabuktutan. So marami ngayon sa social media mga kapatid na sumisikat lang dahil sa matatamis yung kanilang mga pananalita pero kaalaman, la ilaha illallah, hindi maaasahan ng kanilang kaalaman. Walang matibay na pundasyon sa kaalaman lalong-lalo na sa usaping akida. La ilaha illallah. Ngayon na ina-underestimate pa ng ilan sa mga subhanallah, mga tao yung usapin sa akida na dito nakasalalay yung kaligtasan ng tao sa kabilang buhay. Dahil yun sa kamangmangan, wallah. Mga kapatid sa Islam, ano yung pagkakaunawa, ano ang akala ng mga tao tungkol sa akida? Ang iniisip ng mga tao tungkol sa akida ay walang halaga. Hindi ito dapat na pinag-uusapan dahil ito ay nagiging dahilan lang ng pagkakawatak-watak. Yan ang mindset nila pagdating sa akida. Subhanallah. Dahil po yun sa kamangmangan. Hindi inalam ng tao na ang akida, yung tamang akida na iniwan sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nakasalalay yung kaligtasan natin. Wallah mga kapatid sa Islam. So, kabilang sa mga kapinsalaan na dulot ng kamangmangan ay hindi na malalaman ng tao kung sino yung nagsasalita. Kung sino yung nagsasalita ng katotohanan at kung sino yung nagsasalita ng kamangmangan, mga kapatid sa Islam. Hanggang sa yung iba pa mula sa mga taong nagpabaya sa pag-aaral sa Islam, ang kanila pang sinisisi ay ang mga ulama na nagtatanggol sa sunnah, haq, nagtatanggol sa tauhid, nagtatanggol sa sunnah ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dinadamay pa nila yung mga ulamaul haq. Sinasabi nila na, kayo mga ulama, bakit kayo ganito ngayon? Hindi na kayo nagkakaunawaan, hindi na kayo nagkakaisa, hindi na kayo nagkakapatiran. Kayo na mismo, mga mangaral, kayo na mismo ang nag-aaway-away. Mga kapatid sa Islam, normal lang mga kapatid na kapag mayroong binitawan ang mga ahlul bid'ah, ahlul shirk, mga taong tagapagtangkilik, ng mga taong tagapagturo ng mga bid'ah na wala sa turo ng Islam, kapag mayroon silang mga binitawang mga salita na nagpapaligaw sa mga tao, ay normal lang. Hindi po maaari na manahimik na lamang ang mga ulamaul haq. Hindi po maaari na manahimik lamang ang mga ulama, ang mga maalam, ang tagapagtanggol ng sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung manahimik sila, ay maliligaw, maraming maliligaw. Kaya normal lang na mag-refute ang mga ulama natin. Linawin nila yung kamalian na yun. Linawin nila, sabihin nila sa mga tao, huwag kayong maniwala sa sinasabi nito ni fulan. Huwag kayong maniwala sa ganito-ganito. Huwag kayong maniwala kay fulan. Hindi po yun paninira. Hindi po yun paninira, mga kapatid, bagkus yun ay pagtatanggol sa haq. Yun po ay pagtatanggol sa sunna. Yun po ay concern sa mga tao, maraming naliligaw. Maraming maliligaw kung hindi yun sasabihin ng mga ulama. Ngayon, dahil sa kamangmangan o kaya kapabayaan sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, marami sa mga tao ngayon na pati yung mga nagtatanggol sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanilang pinagsasalitaan ng masama. Puro na lang kayo akida, puro na lang kayo bid'a, puro na lang kayo shirk, puro na lang kayo ganito, bla bla bla. Subhanallah. Dahil po yan sa kamangmangan. Wallah, mga kapatid sa Islam, dahil po yan sa kamangmangan. So kabilang mga kapatid sa Islam, kabilang sa mga paraan ng pagpapakatatag sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, mayang
alamin natin yung mga pinsala na naidudulot ng kamangmangan sa Islam. Nang sa gayon ay pangilangan natin ang kamangmangan. Hindi natin hahayaan na maging mangmang tayo sa pananampalatayang Islam. Lasapin natin ang sarap ng pag-aaral sa kaalaman sa Islam. Wallah mga kapatid, napakasarap ng pag-aaral. Napakasarap ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Wallahi, naalala ko pa, ito share ko lamang po ito, nawa ay pangalaga ni Allah ang aking intensyon. Share ko lamang po ito nung nag-aaral pa po kami sa Jamiatul Imam sa Jakarta, Indonesia. Ito po ay branch ng Jamiatul Imam sa Riyadh. Meron siyang branch sa Jakarta, Indonesia na Jamiatul Imam. So doon po kami nakapag-aral at doon po kami nakapagtapos ng bachelor, walillahil hamd. At alhamdulillah nung nag-aral po kami doon, subhanallah mga kapatid, kabilang sa mga pagsubok sa amin doon ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung naalala ko na yung tuyo, yung tamban, ewan ko anong Tagalog nun, basta yung tuyo na hinahati ko pa yon, hinahati ko yung tuyo na yon. Yung isa, yung kalahati ay yun yung aking inuulam sa pang-lunch ko. Tapos yung kalahati, yun ang inuulam ko sa dinner ko. Subhanallah. Pinuputos ko lang yun ng tissue, yun ang inuulam ko. So, medyo simple lang yung buhay namin. At medyo may sakripisyo sa ganong kalagayan namin mga kapatid sa Islam. Pero dahil sa tamis ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, wallahi hindi namin yun alintana. Wallahi napakasarap. At alam ito ng mga tulabul ilm. Walang kasing sarap sa mundong ito yung pag-aaral sa Islam. Kabilang sa paraan ng pagpapakatatag, lasapin natin ang sarap ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Napakasarap sa feeling na mayroon kang nalalaman patungkol sa Islam. Mayroon kang nalalaman na ibada na dakila sa reward kay Allah. Masya Allah. Nalalaman mo yung mga kamalian mo at naitatama mo. Mali pala yun. Shirk pala yun. Bid'ah pala yun. Masya Allah. Si Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kaning sinabi, "Kullama izdadtu ilman, izdadtu ilman bijahli." Masya Allah. Sa tuwing ako ay nadadagdagan ng kaalaman, ay nadadagdagan din. Kasabay din noon ay nadadagdagan din ang aking kaalaman sa aking pagiging mangmang. Mas nakikita ko, mas napagtatanto ko yung kamangmangan ko. Masya Allah. Sa kaalaman mga kapatid sa Islam, doon natin mararamdaman yung tunay na pagpapakumbaba. Sa kaalaman, doon natin makikita yung tunay na kahinaan natin. I mean, yung kamangmangan natin. Doon natin makikita. Kasi kung ang tingin natin sa mga sarili natin ay mga maalam tayo, wallah, hindi pa tayo natuto. Subhanallah, hindi pa tayo natuto. Kung ang tingin mo sa iyong sarili ay napakamaalam mo na, palatandaan na wala kang natutunan. Subhanallah. Pero pag nakita mo ang iyong kamangmangan, napagtanto mo ang iyong kamangmangan, palatandaan na mayroon kang natutunan. Masya Allah. Katulad ni Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala na subhanallah, ang kanyang kaalaman sa Islam ay ocean. Ang kanyang kaalaman sa Islam ay bahar. La ilaha illallah. Subalit ang tingin niya sa kanyang sarili ay mangmang. Ganyan po yung mga ulama natin. Alam nila yung kanilang mga sarili. So mga kapatid sa Islam, lasapin natin ang sarap ng pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Isa pang paraan, paano tayo magiging matatag sa pag-aaral sa Islam mayang alamin natin ang mga effort at pagsusumikap ng ating mga ulama. Masya Allah. Itong mga pag-aaral natin ngayon, itong online lecture, online seminar, yung iba online na class, subhanallah. Actually, pinadali talaga ito sa atin ngayon. Yung mga hadith na binabasa natin ngayon, nasa cellphone na ngayon, magsi-search ka lang patungkol sa yung hadith. Pag mayroong hadith na nais malaman or nais ma-recall, nais balikan patungkol sa kalinisan, mayroong mga apps na subhanallah, ita-type mo lang yung hadith, yata'allaq bi an-nadhafa.
hadith na mayroon siyang connection sa kalinisan, meron kang makikita do'n na maraming mga hadith. Subhanallah, pinadali 'yan sa atin mga kapatid. Papaano 'yung naging madali? Dahil ito sa pagsusumikap ng ating mga ulama. Alam ba natin mga kapatid sa Islam na hindi biro 'yung mga pinagdaanan ng ating mga sinaunang mga ulama. Subhanallah, katulad nila Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari rahimahullah at iba pang mga scholar, yung mga muhaddithun. Hindi po biro yung mga pinagdaanan nila. So, kabilang sa mga paraan ng pagpapakatatag natin sa pagsasaliksik sa kaalaman sa Islam ay alamin natin ng effort ng ating mga ulama. Yung mga pagsusumikap nila tulad ng napakahaba, napakalayo at napakatagal nilang mga paglalakbay sa pangangalap at pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Makakakita ka ng mula sa mga ulama dati na ilang kilometro, ilang libong kilometro ang layo ng kanilang nilalakbay. Ang aalamin lang nila ay ang ikukumpirma lang nila na hadith. Iisang hadith lang. Masya Allah. Pupuntahan nila sa napakalayong lugar. Iisang hadith lang ang ikukumpirma nila kung ito ba ay totoong hadith. Masya Allah. Kaya napaka-mubarak, blessed ng mga kaalaman ng mga sinaunang mga ulama. Dahil sa hindi lang sila nanghalap ng kaalaman bagkus sila ay nakipag-jihad. Sila ay nagsakripisyo. Inilaan nila yung buhay nila, yung mga kayamanan nila, meron sila para sa pag-aaral sa Islam. Kaya blessed talaga, mubarak yung kanilang mga kaalaman mga kapatid sa Islam. So, pasalamatan natin yung mga ulama. Alam niyo ba yung binabasa natin ngayon na mushaf? Dati na hindi naman ganyan yung itsura ng mushaf na nababasa natin ngayon. Dati na walang mga haraka yan. Mahirap basahin yan. Subhanallah. Pero dahil sa mga pagsusumikap ng ating mga scholar, ngayon ay nagiging madali na lang yung pagbabasa natin ng Quran. Mayroon mang na mga haraka. Kabilang yan sa mga juhud. Kabilang yan sa mga sakripisyo, pagsusumikap ng ating mga ulama. Kaya wallahi al-azim mga kapatid sa Islam, luhumul ulama masmumah. Ang karne, ang laman ng mga ulama ay nakakalasyon. Ibig sabihin, na kapag kinain natin yung kanilang mga laman sa pamamagitan ng paninirampuri natin sa kanila, sa pamamagitan ng pagmamaliit natin, pagbabakbait natin sa kanila ay may pagkakalagyan tayo kay Allah. May pagkakalagyan tayo mga kapatid sa Islam. Yun ang kanilang daraja, ang level nila kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga sakripisyo, pagsusumikap na pinagdaanan nila sa pangangalap nila ng kaalaman sa Islam at pag-share nila, pagpaparating nila sa kanilang mga kaalaman sa atin mga kapatid sa Islam. Kapag binalikan natin yung mga pagsusumikap nila na wallahi na makikita natin yung mga kakulangan natin, yung mga kapabayaan natin. Kaya nga sinabi ni Hamdan excuse me. Sinabi ni Hamdan Al-Qassar, sabi niya, "Man nadhara fi siyaril salaf, man nadhara fi siyaris salaf, arafa taqsirahu wa takhallufahu an darajatir rijal." Allahu Akbar. Sino manika ang tumingin sa kasaysayan ng mga salaf, mga naunang mga matutuwid na mga Muslim, mga ulama, malalaman niya ang kaniyang pagkukulang, makikita niya ang kaniyang pagkukulang at pagkahuli sa mga antas ng mga taong yun. Wallahi lazim mga kapatid, yung mga pagsusumikap natin ngayon na walang-wala yan sa pinagdaanan ng ating mga scholar dati mga kapatid sa Islam. So kabilang ito sa paraan ng pagpapakatatag, alamin natin, minsan nabalikan natin yung napagdaanan ng ating mga ulama kung papaano sila nag-aral sa Islam. Isa pang paraan mga kapatid, malapit na po tayo matapos inshallah ta'ala. Isa pang paraan ng sa pagpapakatatag sa pag-aaral sa Islam ay ang alamin natin ang gantimpala ng kaalaman sa Islam. Alamin natin ang mga kabutihan na naidudulot ng pag-aaral sa Islam. Masya Allah. Ayon sa masyhur na hadith na lagi natin naririnig na hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ayon sa malapit-lapit na hadith, malapit-lapit na kahulugan sa hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumanaw na ang tao, kapag namatay na ang tao, ay naputol na sa kaniyang mga gawain maliban sa tatlo. Ibig sabihin na wala na. Wala na siyang matatanggap, wala nang maidadagdag sa mga reward na natanggap niya or natamo niya sa kaniyang mga mabubuting gawain nung buhay pa siya. Kapag namatay na yung tao ay wala nang maidadagdag sa kaniyang mga reward. Maliban lamang sa tatlong ito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, maliban sa tuloy-tuloy na sadaka, ongoing charity. Kung ikaw ay nakapagpatayo ng masjid, mashallah, madrasa, nakapag paggawa ng kalsada o kaya ano paman na hindi napuputol yung kabutihan nito, yung kapakinabangan nito kahit na wala ka na sa mundong ito. Kahit na kinain na ng bulati ang iyong katawan, subhanallah. Kahit na kalansay ka na sa ilalim ng cover mo, libingan mo, ay patuloy ka pa ring binibiyayaan at ginagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, tuloy-tuloy na sadaka mga kapatid, kabilang ito sa hindi napuputol na kabutihan ng isang tao na namatay. O kaya kaalaman sa Islam, dito papasok, ito yung shahid sa ating topic na ito. Kaalaman sa Islam, kung ikaw ay nag-aral sa Islam, nagsumikap, nagsakripisyo sa landas ng pag-aaral sa Islam, Masya Allah. At yung kaalaman mo na yaon ay itinuro mo sa mga tao, Allahu Akbar. Hindi mabilang na khair. Wallahi. Yung Fatiha lang, yung Suratul Fatiha lang na naituro mo sa isang tao, yung Suratul Fatiha na yan na napag-aralan mo tapos itinuro mo sa isang tao, kung yung tao na yon sa niya natutunan yung Suratul Fatiha na yon, sa tuwing nagsasala siya na binabasa niya doon yung Suratul Fatiha, ay meron kang reward mula kay Allah. Isipin mo yon. Allahu Akbar. Kung maging matagumpay na Muslim yung naturuan mo, hanggat buhay pa siya ay nagsasala siya, araw-araw kang ginagantimpala ni Allah kahit na nasa libingan ka na. La ilaha illallah. Kung paano kung higit pa roon ang naturuan mo? Meron kang naisulat na kitab, libro, kagaya ng mga ulama na nagsusulat nagsusulat sila ng mga libro na napapakinabangan sa mga madrasa. Allahu Akbar, hindi mabilang na kabutihan kahit na wala na sila sa mundong ito, ay patuloy pa rin silang ginagantimpala ni Allah. At katulad din ng social media, yung mga video, mga lecture sa social media. Kaya mga kapatid sa Islam, sa mga kapwa ko nangangaral sa social media, wallahi al-azim mga kapatid sa Islam, kabilang ito insya-Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kabutihan na hindi mapuputol kahit na wala na tayo sa mundong ito. Hanggat buhay, kung meron ka mang na-share na kaalaman sa social media, video na naglalaman ng legit na kaalaman sa Islam, yung lehitimo na kaalaman sa Islam, Allahu Akbar. Hanggat buhay ang video mo na yan sa social media, hanggat mayroong social media at napapanood ng mga tao yung video mo na yan, na nakikinabang yung mga tao sa video mo na yan na naglalaman ng aral ng Islam, Masya Allah, kahit na wala ka na sa mundong ito, ay ginagantimpalan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat tao na nai-enlighten, bawat tao na nagagabayan ni Allah dahil sa video mo na yan, ay meron kang gantimpala dito mula kay Allah kahit na patay ka na, kahit na wala ka na sa mundong ito, kahit na nasa ilalim ka na ng kabar. Masya Allah mga kapatid sa Islam. Kaya tayong mga kapatid, tayong mga nangangaral, kung meron bang nakikinig sa mga kapwa ko nangangaral sa social media, ito po yung tunay na investment natin mga kapatid. Wallahi ako, samot-saring mga batikos yung natatanggap ko sa pangangaral ko sa social media.
Nawa ay pangalagaan ni Allah ang aking intensyon mga kapatid sa Islam. Samot-saring batikos, samot-saring bash. Kung nagpapayaman lang yung bash na mayaman na ako ngayon. La ilaha illallah. Subhanallah. Pero papaano namin yan na nalalagpasan yung ganito mga pagsubok mga kapatid, na napakarami mga tao na nagagalit sa amin, lalo na yung mga ahlul bid'ah, yung mga taong hindi nila kayang tanggapin yung sunnah, mas pinapairal nila yung kanilang mga kiber, natatamaan sila ng aming mga pangangaral, la ilaha illallah. Kung mayroon lang silang pagkakataon na patayin kami ay subhanallah gagawin nila. Subhanallah. Wala silang pagkakataon kaya hanggang bash lang sila, hanggang paninira lang sila sa mga comment, yung mga pagsasalita nila na kung pagkain pa na hindi kayo lunukin sa sobrang pait nito mga kapatid sa Islam. So papaano namin 'yan, nalalagpasan mga kapatid? Ito po mga kapatid, ah, may mga puso din po tayo, may puso din po tayo, nasasaktan din kaya tayo. Subhanallah, sa bawat bash na natatanggap namin, wallahil azim mga kapatid sa Islam, na nasasaktan kami doon. Pero dahil sa mas inaalala namin, mas mahalaga sa amin yung reward ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ginagawa namin, ay nakakayanan namin 'yun. Nakakayanan naman 'yun. Wala naman kaming suweldo sa Meta, wala naman kaming suweldo sa Facebook. Nakakayanan namin 'yun dahil dito mga kapatid sa Islam. Ako personally alam ko sa sarili ko na kung, ang aasahan ko lang ay yung personal kong mga pagsamba kay Allah, wallahi na hindi ako sigurado sa sarili ko. Hindi hindi tayo sigurado, walang ni isa man sa atin na masasabi niya na sapat na ang kaniyang mga pagsamba niya. Walang ni isa sa atin na masasabi niya na sapat na yung sala niya, sapat na yung mga sadaka niya, sapat na yung mga pag-aayuno niya. Wala ni isa sa atin ang makakapagsabi niyan mga kapatid sa Islam. Pero sa pamamagitan ng mga kaalaman na naise-share mo inshallah, sa pamamagitan ng mga taong natuturuan mo sa Islam inshallah, baka sakali ay makapuno 'yun, makatulong 'yun at maging karapat-dapat ka sa biyaya ni Allah, sa kaligtasan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi natin ito makukuha kung hindi tayo mag-aaral sa Islam. Kung hindi tayo magpapahalaga sa kaalaman sa Islam, hindi natin mage-gain, hindi natin makukuha, matatamo ang kabutihan na ito, ay yung advantage na ito, na kahit na mamatay ka na at kahit na kinain na ng mga bulati yung katawan lupa mo sa ilalim ng iyong libingan, ay patuloy ka pa ring binibiyayaan, ginagantimpalaan ni Allah dahil sa mga naturuan mo sa Islam, dahil sa mga taong nagshahada dahil sa iyo, dahil sa mga taong dahil sa mga taong naging matatag sa Islam dahil sa iyo. Wallahi na hindi natin ito makukuha, yung advantage na ito, kung hindi tayo mag-aaral sa Islam. Anong ise-share mo sa mga tao kung hindi ka mag-aaral sa Islam? Ano yung ibabahagi mo sa mga tao kung wala kang kaalaman sa Islam? Faqidu shay la yu'ti. Yung taong walang-wala ay wala siyang mai-she-share. Wala siyang maibibigay mga kapatid. Kaya sa pag-aaral sa Islam, wallahi na ito pa lang kung ito yung isipin natin, kung itong kadakilaan ng pagdada'wa, kadakilaan ng pagtuturo sa mga tao, wallahi azim, kung ito pa lang na sapat na para tayo ay maging matatag sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam mga kapatid sa Islam. Wallahi dakila ang da'wa mga kapatid, dakila ang ta'lim. Kahit na wala kang sweldo dito, kahit na wala kang natatanggap na makamundo dito, wallah, napakalaking investment mo yan sa kabilang buhay. Kaya nang sabi ko mga kapatid sa Islam, hindi natin masisigurado kung ang mga personal natin mga pagsamba ay sumasapat na mga kapatid para tayo maligtas. Pero inshallah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng mga taong naturuan natin at naparatingan natin ang mensahe ng Islam, baka sakali, inshallah, sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapunuan yung mga pagkukulang natin. Isipin natin yon, makapagturo ka ng tao
hinggil sa pagsasala. Dahil sa iyo, ikaw yung ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasangkapan tulay para matuto yung tao na magsala. Isipin mo, sa bawat sala na ginagawa ng taong yun na naturuan mo, na sa'yo siya natutong magsala, bawat sala na ginagawa niya ay ginagantimpalan ka dito ni Allah. Isipin mo yun. Isipin mo yun. Kung nakapagturo ka ng pagbabasa ng Quran, mayroong isang tao na naturuan mo sa pagbabasa ng Quran, ikaw yung ginawa ni Allah na sabab, dahilan na natuto yung taong yun sa pagbabasa ng Quran. Sa bawat bigkas niya sa mga letra mula sa Quran ay binibiyayaan at ginagantimpalan ka dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Tunay na si Allah ay hindi niya sasayangin, hindi niya babaliwalain ang gantimpala ng mga taong gumagawa ng kabutihan, mga kapatid sa Islam. Ah, hindi yan sasayangin. Mayaman si Allah sa reward, mga kapatid sa Islam. At napaka-generous ni Allah, mapagbigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. So yun po mga kapatid, kapag nakapagturo ka ng pagbabasa ng Quran, isipin mo yun, kahit natutulog ka. Ngayon, kung mayroon kang naturuan ng mga tao kahit natutulog ka, na gumagawa sila ng kabutihan, para ka na rin gumagawa ng kabutihan. Isipin mo yun, la ilaha illallah. Kaya ito, ini-address ko to sa mga kapwa ko mga da'iya, mga kapwa ko nagtuturo ng Islam. Wallahi, ang gawin nating hangarin sa landas ng da'wa, landas ng ta'lim ay tanging kaluguran ni Allah. Tanging kaluguran ni Allah. Yun lamang po mga kapatid sa Islam. Yun lamang po. Wallahi al-azim, napakalaking investment ang da'wa, ang ta'lim, mga kapatid sa Islam. At hindi natin yan makukuha, yung kabutihan na yan, kung hindi tayo magpapahalaga sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. So yun po yung payo natin mga kapatid sa Islam para makuha natin yung ajir na ito, yung kahigtan ng da'wa at saka yung ta'lim. Mag-aral po tayo. Huwag po tayo magpabaya. Huwag po tayo magpabaya sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. So yan po mga kapatid sa Islam. Yung pangatlo ay siyempre waladun salih, sabi ng propeta, waladun salih yad'u lahu. Yung isang matagumpay, salih na bata, yung anak na naturuan sa Islam, namatay na yung kanyang mga magulang, laging nagdudua para sa kanyang mga magulang. Isipin mo yun. Yun yung isa sa mga hindi mapuputol na gantimpala. Papaano tayo magkakaroon ng anak na walad salih kung tayo mismo ay wala tayong pakialam sa kaalaman sa Islam? Wala tayong pakialam sa pag-aaral sa Islam, mga kapatid. Hindi natin batid yung kahalagahan ng kaalaman sa Islam. So kapag pinag-aralan natin ang Islam, inshallah, meron tayong may share sa ating mga anak. Meron tayong may tuturo sa ating mga anak na inshallah ay meron kang aasahan na kahit na mawala ka na sa mundong ito, ay mayroong taong magpapatuloy sa mga mabubuti mong gawain, na kahit na wala ka na sa mundong ito, yung anak mo na yan ay laging nananalangin kay Allah para sa ikabubuti mo. Masya Allah, mga kapatid sa Islam. Yung mga bagay na ito ay hindi natin ito makukuha kung tayo ay pabaya sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. So wag tayo magtamad-tamaran, mga kapatid. Isipin natin na si Shaitan, ayaw niyang matuto tayo sa Islam. Ayaw niyang maging maalam tayo sa Islam. Kaya si Shaitan, gagawin niya yung lahat ng alam niya na maaari niyang gawin para mapigilan tayo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Bakit? Kasi alam niya na kapag naging maalam tayo sa Islam, kapag kapag natutunan natin yung Islam, ay magiging malaking problema niya tayo. Bukod pa sa mahihirapan siyang iligaw tayo, ay marami pa inshallah na magagabayan dahil sa atin na nag-aral sa Islam. Kasi magtuturo tayo siyempre. Hindi naman maaari na nag-aral ka lang para lang sa iyong sarili. Dapat yung pag-aaral natin, mga kapatid, ay para sa ating sarili at sa iba sa atin. Raf'ul ilm, raf'ul jahli an nafsika wa an ghayrika. Yan ang sinabi ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na tamang intensyon sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, na yung gawin mong intensyon, hangarin sa pag-aaral mo sa Islam ang mula sa iyong sarili yung kamangmangan at yung
mawala din sa iba sa'yo. Ibig sabihin na ikaw ay maging maalam sa Islam, malaman mo yung mga obligasyon mo, yung mga obligadong malaman mo sa Islam at mai-share mo din yung kaalaman na yun. Yun ang tamang intensyon sa, pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. So si Satan, alam niya na kapag matuto ka sa Islam ay malaking problema ka niya. Kaya si Satan, ngayon pa lang sa landas ng pagsasaliksik mo ng kaalaman ay marami siyang gagawin para mapigilan ka niya sa landas na ito. Naalala ko nung nag-aaral pa ako sa Ma'hadul Ma'arif, first time kong mahiwalay sa aking mga parents, sa aking pamilya doon sa Surigao. Subhanallah, na dahil sa nakakahiya naman na umiiyak-iyak ka, eh, yung ginagawa ko ay doon ako umiiyak sa loob ng CR. Doon ko pinapatay yung kalungkutan ko, doon ako nagpaparaos ng kalungkutan. Subhanallah. Bakit yun mga kapatid? Nakakalungkot yung gano'n na subhanallah, malalayo ka sa pamilya mo at ma makukulong ka sa loob ng 2 taon. So maraming pagsubok ang kailangan mong, malagpasan sa landas ng pag-aaral sa Islam. Andiyan yung emotion, yung pagmamahal mo sa iyong mga pamilya, maaari ding samantalihin yan ni Satan. Sabihin niya na ibulong niya sa'yo na, "Oh, kumusta na yung mama mo? Baka kailangan ka niya, bumalik ka na." Samot-saring pagbubulong para lang mapigilan ka sa landas ng pag-aaral sa Islam. Subhanallah. So mga kapatid sa Islam, kailangan na paghandaan natin ito. Kailangan na maging, malakas yung ating determinasyon na tayo ay matuto sa Islam, na wala tayong gagawing, balakid, wala tayong gagawing balakid na magiging dahilan na hindi tayo matuto sa Islam. Nawa po ay nakakuha po tayo ng aral sa maiksing oras na ito at, pasensya na po kung medyo napahaba, kinailangan ko lang tapusin yung nai-share ko na yun. By the way nga pala, yung nai-share ko po na kaalaman ngayon ay nai-post po ito ng aking amir at na si Sheikh, Muhammad Ali Granaderos. So, pasalamatan mo natin siya at, naway gantimpalaan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaalamang ito. At, tanggapin nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lang at, naway, nakapulot po tayo ng aral at, na-enlighten tayo kahit papaano inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.